1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na yung araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. At saka sa mga makasolid na Mama Sam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, eto nga, kanina nga naganap na nga ang screening para sa Miss Reina Pilipinas. At kung saan naman namataan ay si Cheryl Beles. Ano daw ang masasabi ko dahil nagpa-screen nga daw para sa Reina Pilipinas itong si Cheryl Beles. Well, ang masasabi ko ay bongga. So, syempre, sinabi naman ni Cheryl na never daw siyang titigil hanggat hindi niya nakukuha ang pangarap niya. And then, she try until she succeed, di ba? So, yun. So, tingnan natin kung mapuputungan nga ba siya ng corona. Wala namang masama kung gusto niya sumali as long meron siyang pansuporta sa sarili niya, meron siyang pambayad ng franchise fee, di ba? Bakit hindi? Welcome! O, di ba? Kahit di naman ako, kung ako yung organization, gusto niyang sumali, may pambayad siya ng franchise fee, go, di ba? So, yun. So, I hope na sana magtagumpay si Cheryl Beles at syempre, excited ako kung ano yung ipapakita niyang pasabog kasi sabi niya may pasabog daw siya. So, malalaman natin yan very soon, di ba? So, good luck and wish all the best. So, wala namang masamang huminto mangarap hanggat kaya mo, go lang, di ba? At para naman sa sumunod natin chika, Justin Pilisarta, for Reina Pilipinas wish list. So, anong tingin mo, Mama Sam? Makikita kaya natin si Justin Pilisarta bilang pambato para sa MGI All-Stars? So, well, tingnan natin yan. I'm so excited kung sakaling sasali si Justin Pilisarta dito sa MGI All-Stars kung trip niya at gusto niya. So, sa ngayon, syempre, nandoon ako sa part na naniniwala naman ako na kahit sino naman pwedeng sumali, di ba? Kasi ang age naman ng MGI All-Stars parang hanggang 35 yata o 40. So, kung kaya nilang sumali, di go lang. Bakit naman sila pipigilan kung gusto nila, di ba? So, yon. So, ako, basta okay sila, okay ako. At supportahan natin yan. So, tingin ko naman, may laban naman si Justin Pilisarta kasi magaling ang kanyang execution. Maganda naman si Justin Pilisarta. Plus, nandoon na alam mo, marunong pagdating sa Q&A. Kaya, why not coconut, di ba? So, yun, kung gusto niya sumali, go lang. So, sabing ganun kanina daw, wala daw tayo nakita sa Reina Pilipinas ng mga big name. So, ito pa kasi yung parang sa Miss Grand Philippines, kung hindi ako nagkakamali. Tapos kasi sa MGI All-Stars,
di ba, parang mga past winner na doon. Hindi naman natin namataan kung sino ang past winner na sasali. Pero doon sa Miss Grand Philippines, parang feeling ko yung mga kaninang nagpuntahan, sila yon. So yun. So abangan natin, malay natin madami, di ba? Malay natin umabot sila ng 40 candidates katulad ng Binibining Pilipinas. Kung ang Binibining Pilipinas na ang bobongga ng mga kandidata, di ba? So yun. So I hope na sana ang Reyna Pilipinas ay mapantayan nila kung ano ang meron sa mga pageant katulad ng Miss Universe Philippines, Binibining Pilipinas, di ba? So sana lang talaga. So I'm so excited para sa magiging labanan dito sa Reyna Pilipinas. At para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, sinasabing gano'n, no more crown for Tarina Botes dahil nga hindi nga nanalo si Tarina doon sa nilalabanan niyang probinsya dito dahil iba ang nanalo. Oo. Pero si Tarina Botes ay siya ang magre-represent ng Bangkok, Thailand. Kung tawagin Contep Mahanakon. Yes! Siya yung parang appointed na. Kasi parang after kasi niyang lumaban dito sa Ratchatani ba? So parang ibinigay na kay ng Contep Mahanakon yung title parang Miss Bangkok. Oo, yung Miss Universe Bangkok. Oo, kung sa madaling salita, Contep Mahanakon. So, ayun na si Tarina Botes na yung inilagay doon. So, yun. So, ang masasabi ko dyan, talagang push na push sila na mailagay si Tarina Botes. So, dahil siguro una, ayun na yung plano. Tapos pangalawa, kaya hindi nila pinanalo dito dahil ibinigay na sa iba. Pero ang feeling ko, kaya sinambot siya ng Contep Mahanakon kung sakaling hindi siya mananalo. So, ang Contep Mahanakon na ang sasalo sa kanya. Paano naman kasi, kung iisipin ninyo, si Tarina ay ilang beses nang sumali sa Miss Universe Thailand. Pagkatapos, pumunta siya sa Miss World. Tapos pumunta siya sa MGI All-Stars. Diyos ko naman, pasasalihin po pa ba ito sa national pageant? Di ba? So, parang hindi na siya mag-compete. Ayun, nakinuha na siya ng Contep Mahanakon. At, alam niyo sa totoo lang, medyo alanganin ako sa kanya. Kasi kung dito nga lang sa provincial, hindi na siya nanalo, what if pa kaya dun sa national, di ba? So, kung dito pa lang sa mga probinsya, ay hindi na siya nagwagi. Paano na doon sa So, syempre nakakahiya naman kung, halimbawa, kung natalo siya ng bagong kandidata. So, ayun, sinambot na siya ng Contep Mahanakon, di bongga. So, tuloy si Tarina Botes na magkukumpit sa Miss Universe Thailand ngayong taon na to. So, tignan natin kung makukuha niya yung corona sa Miss Universe Thailand. Pero na-worry ako sa kanya kasi parang feeling ko hindi siya nakapagpahinga pagkatapos tuloy-tuloy yung pageant niya. Alam mo yun, yung kita mo sa mukha niya yung pagod, di ba? So, yun. So, I hope na sana makapag-rest siya ng bonggang-bongga, and then pagdating sa Miss Universe Thailand, may ibubuga na siya ng todo-todo. So, good luck sa kanya. Kung siya nga ba ang puputungang corona ng bagong Miss Universe Thailand ngayong taon na to. Diba? So, yon. Good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, mga taga-Binibini, umariba ng bonggang-bongga. So, namataan na nga natin dyan yung mga ilang beauty queens natin, katulad ni Bea Rose Santiago. Ayan, nakita natin dyan sa Binibining Pilipinas. Tapos nakita din natin si Miss Gloria Diaz, di ba? Na ang ganda-ganda. Si Maureen Montaigne, di ba? Diyan din sila Ana Lacrini na sumusuporta sa Binibining Pilipinas. Pagkatapos nandyan din sila Roberta Tamundong, di ba? At namataan din natin dyan yung mga past winner ng Miss Universe Philippines, di ba? At si Venus Ra. Yes! Well, ang masasabi ko, once you are binibini, you're always a binibini. So, talaga naman bongga. At talaga naman natutuwa ako kasi Venus Ra talagang nandiyan at patuloy na sumusuporta sa Binibining Pilipinas. Bea Rose Santiago na talagang masasabi ko, wow!
beauty queen na from Miss International, and then ayun, Miss Gloria Diaz, ang kauna-unahan nating Miss Universe na talagang walang kupas yung ganda, kaya mabuhay talaga ang Binibining Pilipinas. So hindi talaga ako magtataka kung bakit tinatangkilik patuloy ang Binibining Pilipinas. Paano naman kasi once you are Binibini, you're always a Binibini. Kaya Binibining Pilipinas na, o, di ba, malapit na ang kanilang coronation, at tignan nga natin kung sino ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to. So sabing ganon, para sa sumunod nating chika, sa tingin mo Mama Sam, sino sa tatlo ang mag-uuwi ng Binibining Pilipinas International? Mula kay Gwendolyn Soriano, Binibining Pilipinas 12, Binibining Pilipinas 25 naman si Jarina Sandhu. Syempre, hindi rin magpapahuli ang pambato ng Binibining Pilipinas number 13 na si Sasha, na talagang malakas from Laguna. Well, tingnan na lang natin. Kasi ako, para sa akin, malakas ang laban ni Gwendolyn. Kanina nga pinakita ko sa co-teacher ko. Sabi ko, sino sa tatlo ang nagustuhan mong picture? So, sabi nila, ang nagustuhan daw nila ay si Gwendolyn. So, parang nag-survey ako. Gusto talaga nila yung beauty ni Gwendolyn Soriano. Kaya ako, naniniwala ako na si Gwendolyn Soriano ang isa sa mga nakikita kong malakas talaga ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas para sa corona ng Binibining Pilipinas International. Why not? Matalino ang Gwendolyn Soriano. Tapos, alam mo yung ganda niya, talagang pasok sa beauty na pang Binibining Pilipinas. So, malaman natin yan kung siya nga ba ang kokoronahan ngayong taon na to. Syempre, I'm so excited at malalaman natin yan very soon. Diba? So, yun. So, good luck sa mga taga-Binibini. At para naman sa sumunod natin, chika, mga pambato natin para sa international pageant mula sa mga kalalakihan, katulad na lang ni Mr. Global Philippines, ato nga si Maron, at si Mr. Supranational na si Felipe. Andiyan din si Mr. International, si John Wade for the back-to-back. Mr. Cosmo Philippines, si Lorenzo, at saka sa Mr. National Universe na si Jose Carlos na nakakapanalo lang. And then, nandiyan din ang Manhunt Philippines na si John Paul. So, tingin mo, Mama Sam, malakas ba ang laban ng mga pambato natin sa international stage? So, sinimulan na nga, di ba, ng laban. So, lumaban na si Jose Carlos Paras from Mr. National, Mr. Universe Boracay, at nakita naman natin na nag-title. So yes, sa mga kalalakihan natin, kung yung mga babae malalakas ang laban, naniniwala ako ang mga Mr. natin may ibubuga din, di ba? So yun, so I'm so excited kung ano nga ba ang ipapakita ng mga kandidato natin pagdating sa international stage. And then naniniwala ako na pwede silang mag-penetrate. Si Mr. Global, talagang masasabi ko, yes, pwede itong manalo. Tapos, si Mr. Supranational, pwede yan manalo. So, malakas yung laban. Si John Way, hindi ko naman nakikita na magba-back-to-back kasi na medyo mahirap. Pero may laban for top 5, ganon. So, pwede din. So, lahat sila, na talagang aabangan mo kasi may ibubuga talaga. And good luck, di ba? Good luck sa mga kalalakihan na to na ang yayami, ang winner, ang panalo, di ba? So, yun. So, abangan natin kung sino nga ba sa kanila ang mag-uuwi uli ng titulo para sa Pilipinas, di ba? Speaking of titulo, so para sa sumunod natin, chika, ito nga, Bea Rose Santiago, binasbasan na ang pambato natin na si Katrina Katrina Johnson para sa Miss International. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, naniniwala din ako na malakas talaga ang laban ng pambato natin para sa Miss International. Kung beauty din naman ang pag-uusapan, talagang may ibubuga talaga yung beauty niya. At wala naman akong masabi kasi talagang
panalo, di ba? And then, plus nandoon na masasabi ko, oh my gosh, I'm so excited dahil malakas ang laban natin ngayon sa Miss International. At bukod dyan sa Miss International, may Miss World pa, may Miss Universe pa, may Miss Supranational pa. Looking forward ako sa 4 na babae na yan kasi feeling ko magkokorona talaga sila. So, kung nung 2013, nanalo tayo ng halos Grand Slam, so ngayon, taon na to, feeling ko makukuha uli natin yan. Mananalo tayo ng Miss World, Supranational, Miss International, at saka Miss Universe. So, yan. So, talagang papatunayan talaga ngayon taon na to ang pagiging powerhouse ng Pilipinas. Agree ka ba? So, dapat umagri ka. Charot. So, yan. So, good luck and laban. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan din, syempre, ang ating Miss Universe na si Catriona Gray. Dahil usap-usapan nga Catriona Gray, nag-guest sa Thai reality show. Yes. So, paalala ko lang sa inyo ha, hindi po siya candidates dito. Ano po siya, special guest. Actually, parang nag-mentor lang. Pero, hindi siya part ng show. Oho, parang, siguro, in-invite, kasi siguro nandito siya sa Thailand, nakita, tapos kilala yung management, mga tipong ganon. So, ako naman, parang why not coconut? Nagbigay lang kasi napanood ko yung guesting niya, ang ginagawa niya, nagbigay ng advice, pero hindi siya kasali. So yon. So natutuwa naman ako kasi at least nakikita nila si Catriona Gray na isa sa mga magaling na mentor. Kaya siguro nagpa-mentor sila for kumbaga advice lang sa mga kandidato dito sa show na to, 'di ba? So yon. So mabuhay si Catriona Gray, Miss Universe, always Miss Universe, 'di ba? So yon, so nakakatuwa. Pero ito ang mas dapat mong abangan. Dahil kaabang-abang daw. Sabing gano'n. Sino kaya ang mananalong bagong Miss Universe at Miss Cosmo ngayon taon na to? Ang standard ng beauty na new era ay katulad nila. Anong masasabi mo? Ayan, katulad daw ni Fatima at saka, syempre, ni Kitot. Mga hindi remarkable queen. Ayun yung masasabi ko na parang ayaw sa kanila ng tao. Ayaw nilang tanggapin na sila na ang bagong new era queen. Di ba? So, pag sila yung bagong era queen, na dapat ito yung standard na susundin, parang ang pangit. Di ba? Parang nawalan ng parang pa-downgrade yung mga beauty pageant kapag ito yung sinunod. By the way, so first of all, syempre, congratulations sa mga reyna na to, katulad ni Kitot, ni Fatima. Meron silang katangian na nakita ng organization, kaya sila ang pinanalo. So, maaaring para sa atin, hindi sila pasado sa standard natin kasi ang tataas talaga ng mga standard natin pagdating sa beauty contest. Pero, syempre, ang organization may dahilan kung bakit sila ang ipinanalo para sa taon na yan. So, nalungkot nga ako kasi parang ang dating, ito katulad yan ng Miss Cosmo, parang gusto nila ng malaking kandidata para sa Pilipinas, from the Philippines. Pero, alam mo yon, ang ending ay magpapanalo lang naman din pala sila ng gusto nila. So, parang publicity lang ang kailangan nila for the Philippines. Ayun yung naramdaman ko during Atisa Manalo. Kasi Atisa Manalo, she's credible. And then, isa siyang malaking kandidata. Pero nanloka ako kasi parang ang ending ay ginawa lang nilang top 10. So, pero naghanap sila ng ipapanalo nila na mas pasok pala sa panlasa nila at mas bongga, na parang kung iisipin mo, talaga ba? So, doon ako nalungkot. Kaya, ang Miss Cosmo, ang dating sa akin, parang, okay, so, hindi ko siya makita na credible para sa akin. Pero, nandoon ako na looking forward ako kung paano nila maayos yung pageant nila, paano pa nila mapapalago, para mas, alam mo yon, mas parang maabot niya kung ano yung gusto niyang tagumpay pagdating sa larangan ng beauty pageant. And then, pagdating naman dito sa Miss Universe, to be honest, may a little bit dismaya. Dismaya ako sa resulta nung nakaraang taon. Pero wala naman ako magagawa kasi naniniwala naman ako na may desisyon ang organization at may dahilan kung bakit sila ang ipinanalo.
And then, nakita naman natin si Fatima, nagtatrabaho naman siya ng maayos ngayon. So, okay na yon. But looking forward ako sa taon na to kung paano papagandahin, kung paano magiging credible ang Miss Universe at Miss Cosmo, kung paano nila babaguhin yung pananaw ng mga tao na pagiging dismaya sa kanila, di ba? So looking forward ako kung ano nga ba ang makikita natin sa pageant nila very soon, di ba? So yun, so I hope ang Miss Universe, alam niyo yun, ang ganda-ganda ng pambato natin, sana maipanalo nila. At alam mo yun, makita nila yung quality ni Bea Milan-Windorski to become Miss Universe, di ba? And then, ayan, si Bella Ismael, ang galing-galing, di ba? So, I hope na sana makita nila yung galing ni Bella Ismael. So, yun. So, looking forward ako kung ang standard nga ba ng mga pageant na to ng Miss Universe at Miss Cosmo, kung pasok ang pambato natin sa panlasa nila. So, yun yung abangan natin very soon. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.